First time itong gagawin. Oops! Oops! Happy birthday! Na-surprise ka ba? Na-surprise ka ba? When you love someone so deeply, they become your life. It's easy to succumb to overwhelming feelings inside. Blindly I imagined I could keep you under glass. Now I understand, to hold you I must open up my hands and watch you. Spread your wings and prepare to fly. For you to become a butterfly. Oh, fly abundantly into the sun. Hi guys, sorry late ako ah. May nag-tweet kasi, nag-aaway si Sharon eh. No? Kaya siya naman, hindi ko makalimutan sa kanya yung pag-guide niya sa akin throughout the 3 months na stay ko dito. Siya yung nagturo sa akin ng mga bagay na paano mag-F-frame ng mabuti, paano mag-layout ng maayos, saka para hindi cluttered. Marami ako natutunan kay Eshe kasi, as a artist, siya yung mas experience sa akin. Tapos, ayun, naniniwala ako sa skills niya. Ngayon, nalulungkot ako dahil mawawala siya kasi hindi lang dahil mawawala ng manpower, pero seatmate na rin, saka friend. Oh. Ang pinaka-chorba naman kay Eshe ay yung actually, yung pagiging serious niya. So, para sa akin, serious si Eshe, pero parang para sa akin, napakalalim niya. Sayang, hindi lang kami masyado naging close. So, gusto ko pa sana siyang makilala ng mabuti. Pero, one thing na hindi ko makakalimutan kay Eshe ay yung yung nagtanghal siya sa UP Rep. Yun, tapos sabi niya, 1, 2, 3, nude! Ayun, nakabrief lang siya na. Pinaka-chorba kay Eshe yung dedication niya sa trabaho kasi nagla-lunch na lahat pero siya hanggang hindi siya tapos, katrabaho talaga siya. Tapos kahit seryoso siya, alam lang i-balance yung kapag trabaho, pag laro. Kaya Eshe. Laro! Yan. Shay! Nakakainis ka. Nainis kita eh, wala nang papabilang cappuccino. Hindi, nainis ka si Eshe. Siyempre, after 2 years, siya nakasama. And kahit tahimik siya, Eshe, mabait yan. Tahimik ka tao talaga yan. Hindi yan, minsan, tama ba siya? Tahimik ka. Hindi, talaga tahimik talaga siya, Eshe, ba't mabait yan? Pero, may time na siguro may ulo niya. Kasi hindi sila nagkasundo ni Al dati. Lagi sila nag-aaway. Pero, hindi naman away. Pero, talagang, hindi ko talagang makalimutan kay Eshe. Ano ba yun? Samahan natin dalawa, Tol. Tol! Love you, Tol. I love you. Love you. Ikot yun na. Boom! Edit Si Eshe. Late na naman si Eshe. Ang dami ko natutunan kay Eshe. About dates? Hindi niya lang alam, ang dami ko natutunan sa kanya. Siyempre lang yun. Sa bawat tuwing gumagawa siya ng projects, kala niya hindi ako tumitingin. Pero lagi ako nakatingin sa monitor niya para matuto. Lalo na sa graphic design, sa mga simple techniques, papaturo ko dyan. Tahimik yan si Eshe, pero tarantado niya. Minsan ayun nga, dahil naalala ko nandito pa si Albert, parang hindi sila magkaintindihan dahil yun eh. Tahimik ni Eshe. Pero matagal ko na simula pa lang alam ko na si Eshe, makulit. Tsaka hindi lang makulit, sobrang galing niya sa graphic design. Ayun yung hinahanga sa kanya ng
sobra. Yung pagiging professional niya pagdating sa trabaho. Lagi niya tinatapos, mag-overtime palagi kung kailangan tapusin yung projects. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya, lagi kong nakikita yung kwet niya. Cleavage. Cleavage siya po. Ayun, ang hindi ko makakalimutan pa sa kanya yung pagiging tahimik niya. Pagiging, ano pa ba? Ay, iyak. Pagiging... Ay, Eshe, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo kasi napakatahimik mo naman. Palagi kang busy, busy-busyhan ka lagi. Joke lang. Ayun lang, sana mahanap mo yung makakapagpaligaya sa'yo and ma-fulfill mo yung dreams mo. Salamat sa dahil nakapagbigay ka na kung nakapag-contribute ka sa Vital Strats. Naging happy naman ang Vital Strats sa naging performance mo. Yun nga lang, kahit madalas ka late. Pero at least, kahit madalas ka late, pinipilit mo pa rin na kinakaya mo pa rin, ginagawa mo yung best mo para makapasok ka ng time. So, good luck sa mapipilit sa career mo, sa bago mong kumpanya, and huwag mo kami kalimutan. And always pray, and be happy. Yeah. Ako din. Ito yung hindi makakalimutan kay Eshe. So, every month, pag month end na, napapagod ako magbilang ng mga lates niya. Pero, ang wish ko for him is bago niyang work, sana hindi na siya magkaroon ng mga ganito at maging maaga na siya. At sana i-try niya yung best niya para wala siya maging problema sa future employer niya. I think there were times na nasabihan ko din siya na he has this great potential of becoming a leader. He has the qualities. He just has to find it in himself to want the things na gusto niya. So, ang wish ko for him is for him to find fulfillment in his work and to find happiness. So, we're happy na you found that boldness of reaching for your dream, and even if it means leaving BCS, we are so happy for you na you're one step closer to being a little more fulfilled in life. So, good luck and thank you for your valuable contribution to the company. Good evening. I'm your mother angel. Just. So si Eshe, naalala ko pa na nagsimula siya sa VCS. Napakalaki ng naging pagbabago niya physically kasi nung una siyang pumasok dito, intern siya. So mukha siyang rebelde, payatot, mahabang buhok. Can you imagine na? Intern pa lang siya, memorable na kasi nasipa niya yung hard drive. So, doon sa hard drive na yun, andun yung ine-edit ko na pelikula. So, nawala yung layered files ng pelikula na yun. So, we had to make do sa pag-edit ng master file. Kaya memorable sa Eshe. So, kaya siya pumasok dito sa BCS kasi kailangan niya pagbayaran yung nawala doon sa hard drive. Kidding aside, naniniwala na ako sa skills niyan. Sa UPERAP pa lang, meron na siyang leadership qualities. At saka dahil nga nung practicum, nakita ko yung gawa niya, nag-bank ako sa trust. Okay naman yung naging result kasi maraming na-contribute si Eshe. Kita niyo naman yung mga designs sa Canon, napakarami nun at napakabilis niyang gumawa. Wish ko kay Eshe, kung saan man siya pupunta after VCS, kung mag-focus man siya sa pagkukit ng mga kahoy,
paggawa ng mga effigy at pagsama sa mga rally. Or piliin man niya na sumama sa pamilang sa malaking kumpanya at magkalap ng awards and maging master art director or mapunta sa showbiz. Sundan ng yapak ni Karen. Wish ko na maging masaya siya at maging fulfilled. At so sana magkaroon ng venue para mag-flourish ang kanyang leadership quality. So Eshe, good luck sa kung ano man ang pinabalak mo sa buhay. Bisita ka lang dito sa VCS. Spread your wings and prepare to fly. For you to become a butterfly. Oh, fly abundantly to the sun. If you should return to me, we truly were meant to be. So spread your wings and fly, butterfly. Maganda. Ang mabubunot mo ay C. Hi, I'm your mother, Igloo. Eskimo pala. Igloo pala yung bahay. Okay, I'm your mother, Eskimo. Malamig. Napakalamig. May meaning daw kung bakit malamig. Dahil parang message na to ay para kay Mark. Si Mark nagbibigay ng init dito sa VCS dahil sa kanyang sweetness at pagmamahal at happy nature. Dahil tumayo siyang reyna for such a very long time at siya yung naging nagdala ng warmth dito sa office. So yun, na hindi ko makakalimutan yung sweetness ni Mark. Very thoughtful, very masayahin and very mabait lang. You're leaving us because you have to pursue your studies. So, ang wish ko ay syempre related to your studies muna. Sana matapos na yung thesis and sana mataas yung grade sa pinaghirapan mong thesis and makuha na yung diploma. Yun, yung unang fulfillment. And then after that, kung ano man yung i-choose mong pa, kung sa advertising pa rin or mag-explore ka ng ibang field, I'm sure naman magiging successful ka kasi with your work attitude, I'm sure magiging model employee ka din sa kung saan ka man pumasok. Whatever you choose to pursue, I wish you success. And syempre, sa love life, sana tuloy-tuloy na mauwi na siya sa kung saan niya gustong mauwi. Basta Mark, dalaw ka lang dito sa office. We will miss you. 4 years din yun. Almost 4 years. So, matagal na pagsasama rin yun. Hindi dito natatapos. So, see you pa rin. See you sa Facebook. See you dito sa office. And good luck sa lahat ng endeavors in life. Ang sabi ko kay Mark, ay isa siyang reyna. Basta reyna siya dito sa office. Tapos, ang wish ko for him is sana maging okay na yung thesis niya, yung pag-aaral niya, sana makagraduate na siya para finally ma-explore niya na yung bigger world. Tapos, I know he has the potential also of making it big outside. And we are happy na he stayed sa VCS and helped sa pagput ng VCS kung nasan siya ngayon. So, thank you for being one of the pioneers of this office, and we truly appreciate yung lahat ng efforts mo. Tsaka good luck and thank you. Ang pinaka-chorba kay Mark is yung pagiging sweet niya. Ano ba? Pagiging sweet niya. Kasi actually, every morning, ginigreet niya lahat ng good morning, gano'n. Tapos, very lively si Mark. Kahit na
hindi natin alam, minsan siguro may problema sila, may away, may LQ sila ng bawa niya. Siyempre, ano pa rin, sweet pa rin siya sa ating lahat. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya is yung yung nasirang FA file na ano na sabi niya, bakit naman ganito? Kasi tinignan naman, sana natin di mapapansin yung linya na yan. Ayun, naloka ako sa kanya nung mga panahon na yon. So, Mark, ang wish ko is come out wherever you are and fly like a butterfly because you are such a social butterfly for me. Hi Mark! Ang pinaka-chorba kay Mark. Hi! Ang chorba kay Mark. Hi! Ang pagiging understanding niya nung pumasok ako dito sa BCS. Kasi, siya yung... Di ba? Kasi siya yung, account manager niya. Sobrang understanding sa creatives. Sobrang understanding na, sige, okay na yan, maintindihan mo yan eh. O kaya, minsan pag may mali ako, siya nag-i-instruct kapag may mga minor revision. Kasi sa tingin ko, nasa kanya yung mata ng client eh. So, naniniwala ako sa kanya kung sa tingin niya pangit yan or may kailangan baguhin. Yun. Pero, ang hindi ko makakalimutan kay Mark ay yung pagbibigay sa amin ng Milo. Pang ganito. So, Milo. Mga tumas yan eh. Lang Milo, ito na lang. Pwede na yan. Pinaka-sure ba kay Mark, yung patience niya sa akin. Kasi mula nung pagpasok ko, Kasi mula nung pagpasok ko, siya yung nag-guide sa akin lahat ng process. Tapos, kahit ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong, kahit absent siya, tinatanong ko siya, kinuha ko siya, hindi siya nagagalit sa akin. Tapos, yun, yung pagmamilo din, pag-aalok niya ng Milo, araw-araw, kahit ayaw mo naman talaga ng Milo, padali na alok ka niya, pero pipilitan ka, sige, mag-Milo tayo. Yun, kaya mamimiss ko si Mark, kahit short time na kami nagkasama, feeling ko matagal na kami yung friends. ang pinaka-chorba na hindi... Oh my God. Ano? Confirm, ate. Ang pinaka-chorba kay Mark ay yung pagiging sweet niya at saka pagiging understanding sa aming mga empleyado ng BCS. Especially sa mga projects na maalahanin kapag masyado ako nag-overtime kasi Win, mamaya kapag yan. Ayun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. And then, madami siyang naturo sa akin sa loob ng 7 months na pag-stay ko dito sa BCS. Ayun, yung sa accounts, ang dami kong natutunan dyan. Ayun, ang bait, sobrang bait naman. Yan kasi pinaka-chorba kay Mark. Chorba, parang gulo, no? Namiss ko si Mark, promise. Hindi ko lang makalimutan kay Mark. Ang dami kasi. Sobrang tagal na yung nagsama ni Mark. Akala ko kami na. Hindi pa ako tapos. Akala ko kami na yung may iwan. May dito sa office, diba? Kasi sa dami nang dumadating, dami umaalis. So kami pa rin nag-stay. Eh, hindi ko makalimutan sa kanya sa laging maalalahanin. Magte-text lagi ko, itong Lisa mo na, ganito, kamusta na, ingat ka pa uwi. So, gano'n, nai-miss ko kay Mark even though yung mga ginagawa ko na laging rush yung ginagawa. Sabi ko, Tony, ikaw maghanap ng way na mas mabilis na way. Sabi ko, okay lang. Pero yun, mas mamiss ko talaga si Mark kasi, basta, love you Mark. Love you. Nilungkot ako kasi 4 months lang tayo regular na magkasama, although madalas na kita nakausap sa phone, sa email. Pero sabi ko kasi yung 4 months, gusto ko kitang makilala, sana, lang. Pero tama yung desisyon mo na ipapatuloy yung study mo. Kasi may kasabihan na yung mga nanay na ang edukasyon ay hindi kailangan nananakaw naman. Kaya you made a right choice. Sana lang after mo fulfill yung matapos mo yung thesis mo, sana ang pagtrabaho na makakapag-isaya sa'yo at makaka-fulfill ng dreams mo. Yun lang. And
always happy and always pray. It must have been cold there in my shadow. Ako mananalo. To never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. Congratulations sa lahat. Maraming salamat. Happy birthday! Beautiful face without a